sa inyo lahat. Sa kong karangalan para sa ating ngayong araw ang i-endorso ang pagalang-galang nating senador. Walang iba, hindi ating pinakapoging senador. Okay na, bata pa. Matalino pa. Walang iba ko, hindi si Senator Bongbong Marcos. Kanina, nung pumapasok kami, dati-dati ako pinagkakalingan. Sa kanya na yun, kakalingan. Dami, at yun ko, 15 years ago, may laban ako ko. Pero ganun po man, ako'y talagang natutuwa. Ang araw na ito bilang ating kandidato sa pagkapangalawang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Sa darating na halalan sa susunod na taon, hindi ako nagdalawang isip at lalong hindi ako nahirapan na gawin ang desisyon na ito. Maraming inimbita sa akin, endorse sila, pero muna ka ako. Kaya nung ako'y tinawagan ng ating poging senador, hindi na ako nag-isip. Hindi ako nagdalawang isip at lalong hindi ako nahirapan na gawin ang desisyon na ito. Naibigay ko ang aking buong suporta kay Senator Bongbong. Ay, malaki ang aking tiwala sa kanya. Kanyang dapat pa lang ang posisyon na ito, kayang-kaya niya. Dahil mahaba na rin ang karanasan sa public service ni Senator Marcos bilang local government official, governor ng Ilocos Norte, at bilang senador kung saan siya ang tagapangulo ng komite sa Senado ng local government. Sa totoo lamang po, alam nyo, karamihan ng naging pangulo ng Estados Unidos ay galing sa pagkagobernador. Maramihan. Una-una na si President Ronald Reagan, dating governor ng California. Si President Clinton, governor ng Arkansas. Si President Bush, governor ng Texas. Marami po. Kaya ang ating governor ngayon, hiyang na hiyang at talagang qualified ang kanyang eksperyensya bilang governor ng Ilocos Norte. At ngayon, senador, nakita niya ang kanyang kakayahan. Kaya hindi ako nagdalawang isip na para suportahan siya at endorse sa inyo. Alam niyo naman, si Senator Marcos, si Bongbong ay masipag, alam ang pulso ng bayan, lalo na ang masang Pilipino. Alam kong may malasakit siya sa mga mahihirap at sa mga kapuspalad ng ating mga kababayan. Kaya ngayon, sa harap ninyo, buong puso at walang bahid, at naalinlangan akong nagdideklara na aking susuportahan ang ating mahal na Senador Bongbong Marcos. Diyan niyo muna ako kung baka sabihin niyo, hindi ako marunong mag-English. Mag-English ka ako eh. You know, Senator Marcos now represents that breed of young statesman. Naintindihan niyo yun? Ako, hindi ko naintindihan yun. Now, he is now destined to be among the leaders of this country. He has proven his worth in more than 2 decades of public service.
And today, he must be given the opportunity to serve in the executive branch for the whole nation, not just his province. And he will prove his worth as the next Vice President of the Republic of the Philippines. Ito lamang po ay may kasabihan kung ano yung puno, yan ang bunga. Tatandaan ko, nung mayor pa ako ng San Juan, marami itinulong si First Lady sa bayan ng San Juan. Kaya umunlad ang bayan ng San Juan. Ganon din, dito sa ating lungsod ng Maynila, sobra-sobra ang ginawa niyang tulong. Nalilista ko, baka makalimutan ko. Siya po sa lahat ng First Lady, pagsama-samahin mo na kahit yung aking First Lady. Sa Tondo Offshore Urban Renewal Project in 1970, 137 hectares na binigay sa 27,000 families. Wala pa nakakagawa yan pagsama-samahin mo lahat ng First Lady. 10,000 land titles ang pinamahagi ng pamahalaan noon, 1981, para sa housing project sa Tondo, Manila. Nagtayo din ng mga tulungan center si Mrs. Marcos para sa mga residensya doon. Pati lang, nagaya ko tuloy. Nag-ikot ako sa mga eskwelahan natin dito sa Maynila. Ang dami natin estudyante, libo-libo. Doon lamang sa elementary school natin, from grade 1 to grade 6. Nakita ko, 1,000. Ngayon, nung nag-ikot ako, sinabi sa akin ng mga guro, Mayor, marami po tayong mga estudyante dito, from grade 1 to grade 6. Pumapasok po dito, hindi po nakaalmusal. Marami po undernourished, malnourished dito. Kawawa naman po. Paano matututo itong mga batang ito? Mapasok dito sa eskwelahan, hindi po nakaalmusal. Doon po pumasok sa akin yung ginawa ng ating First Lady, si Mrs. Marcos, yung Nutriban at saka isang gatas na baso. Kaya lahat po yung 7,500 kabataan natin, araw-araw meron silang Nutriban at isang baso gatas. Isang taon na po yan, ang ginagawa natin. Kaya ngayon, medyo nagpasal ako dito. Sabi sa akin ng mga bata, Mayor, sawa na kami sa gatas. Palitan nyo naman, pwede ba tsokolate naman? Ganun po ang nangyari para sa dami ng ginawa ng ating unang ginang sa lungsod ng Maynila. Tayo naman mga malilenyo ay mayroong magbayad ng utang na loob. Kaya po ako dito, sa ngalan po ng mga malilenyo, Mrs. Marcos, Ma'am, nagpapasalamat po kami sa inyong mahalagang tulong sa lungsod ng Maynila, lalo sa kabataan. Hindi lang yan, nakalimutan ko pa yung mga Bliss Project, ilang libo na pabahay ng ating unang ginang sa lungsod ng Maynila. Kaya yung mga taga-Maynila, pakita naman natin na may utang na loob tayo. Huwag natin kalilimutan ang ating senador, maging Vice President of the Republic of the Philippines, walang iba, kundi Senador Bongbong Marcos. Manila, iba. Saka. Baka humaba magsasalita pa, mukhang pa magsasalita. Maraming salamat. Tandaan niyo po, Ginoong Senador, ang Manilenyo po marunong magbayad ng utang loob, marunong tumanaw ng utang loob. Kaya makakaasa kayo, hindi sigurado dito sa lungsod ng Maynila, kayo ang number 1. Salamat! Buhay! Palakpakan naman natin si Mayor Era. Thank you so much.